alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Claro. Yes. Tsaka Senator Amy, when si President Duterte sat in office, isa sa unang ginawa niya, he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. Nung panahon na yon, parang radicalized ako. Parang feeling ko ikamamatay ko pag nilibing ang akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari. And then the next day, I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. That was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte. Yeah. My mind opened and my heart opened. Correct. And to listen to what he was saying, na tigilin na natin yan. Huwag na tayong mag-away tungkol dyan. So, this was my journey with being deradicalized. It was because of President Duterte. Yeah. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang Dilawan, lahat na galit sa kanya. Sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Correct. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Sabi niya, may 4 grounds. Di susunod ako, tapos. Tapos, ang nangyari pa noon, nagkaroon ng kaso. May nagkaso, hindi ko na maalala kung sino. Malamang CPP yan. Oo, sila nga. Sila yan. Ever. Si Franz Castro. Anyway, awa ng Diyos, bonggang-bonggang talo sila. Yes. At Supreme Court ang nagsalita, Senator Amy, At Supreme Court ang nagsalita. At lahat yon ay appointee ng mga you-know-who before President Duterte. Hindi naman natin kaalyado yun. Abay, nanalo. Nung nagkakaso, abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yun . Sabi ko kay Presidente, naku Rodi, wag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan. At malilintigan yung administrasyon mo, kauumpisa pa lang, may kaso na. Tapos sabi niya, hindi, maganda yan. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Yun ang sabi sa akin. Yes. Sabi ko, ako, mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay, basta ipaglaban ninyo kasi 4 ang grounds mo dyan. Correct. Ang kailangan mo lang isang ground. Ayun. Nanalo nga. At naging maigi. Pati siya, sabi niya, di wala naman akong gagawin kundi execute the judgment tapos in-enforce niya. Yun ang sinabi niya. And then people embraced it. Hindi nag-alsa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Amy, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma. Yung movement against... Kung sino man sila na may bad karma. Yun, nag-bad karma sa kanila. Grupo nila Pedislim. Brother Franco, take it away. One last lang, Senator. One last. So, Doc. So, does it maybe break your heart that President Duterte is being treated this way by the Marcos administration? As a destabilizer, to be frank. Never mind about the heartbreak. Die. Naku, ipaglaban natin yan. Hindi pwede yan. Naku, malaking gulo yan. Alam niyo, parati ko yan sinasabi, nagtataka yung marami. Bakit may loyalista pa hanggang ngayon? Katagal-tagal ng panahon. Bakit kami pinaglalaban? At ang simpleng sagot ko,
ay dahil kami loyalista din. Yes. Ako, ang turo ng tatay ko, kung sino man tumulong sa inyo, habang buhay mo kikilalanin ang utang na loob. Tama. Pilipino tayo. Tama. Ngayon, para sa akin, ang naglibing ng tatay ko na napakalaking bagay para hindi lamang sa pamilya namin, kundi para sa katahimikan ng bansa, si Presidente Duterte. True. Sabi nga niya, hindi dahil kaibigan ko, kahit kaibigan ko talaga, kundi nasa tama. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you Nasa so much, tama, Senator. nasa batas at yung niyakap ng mamamayan. ICC yan na yan, ako ha, yung mga ICC na yan, na sinasabing umaaligid, maghanda sila, wag pupunta-punta sa Ilocos at malaking gulo yan. Yes. Tama. Sa Davao sila pumunta. Oh my God. Correct, Ma'am Ay, Lorraine. kaya nga tama. Nako talaga naman, nakakainis. Pero panay naman daw ang punta sa Davao, wala naman natutuklasan. Tingnan mo yan. Yes, Correct. Senator Franco. Magandang umaga po, Senator, at Franco Baranda po ay narito. Ay sa po sa Ay, aking kumusta? Yes, Senator, ang aking katanungan lang po ay syempre, kaugnay na rin po sa ating former president ay tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig niyo po sa mga Duterte. Gusto lang po namin bigyang ano po masasabi niyo po dito? Yeah. Yes, may lumalabas na mga Lumabas kahapon sa Yeah. news sa dalawang Sa news. telebisyon na Nadidismaya Senator siya. Amy. Yes. Tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Romualdez. Lagot ka. Correct ka dyan. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan naman. Yes, maraming salamat po, Senator. Pero Quotable quote. Yes. Senator Amy, we're running out of time. I really have so many more questions, pero Anytime. I'll come right back. yeah, Oo. very good. Thank you. But I want to ask one more kasi what's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kami yung garapalan, no? Garapalan and unfortunately, mga kamag-anak mo, 'di ba? Ang top players dito, pero fortunately nagsasalita ka, Yes. 'di ba? Which is a comfort to so many of us. So, ang isang tanong ko na lang talaga dito, pag ikaw pinapipili, kasi nakikita namin lahat ito and we all went through this, no, a lot of us, the politics being the way it is in our country, very divisive, where we have all these factions in our family and friends, di ba? Pero sa iyo, bilang senador, no, ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, siyempre, pamilya muna. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit papano. Pero, ang naghalal sa akin, sa pwestong ito, taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Claro. Tiisa na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at intindihin na lang ninyo at unawain ang sitwasyon ko. Lahat naman tayo talagang naiipit pagkat hindi natin napipili ang ating kamag-anak. Yes. Shout out sa mga kamag-anak. Correct po, Senator Amy. Everybody gets It's true. one. Yeah. But ang kontrabida in the family. Yeah. Tama si Senator Amy. Madami lang yung sa amin. Yeah. At ang sinasabi nga ng mga mamamayan at ng mga matatanda, you can choose your friends, but not your family. At ang mahalaga dyan, Senator Amy, you can speak out your mind in your heart for the best interest of the people, no matter na nandyan minsan ang mga family relations complications, and yet you can stand out
in the need of the people to hear mula sa Senado, kagaya mo, una kayong tumuligsa sa budol-budol na People's Initiative, tinuligsa ninyo na kahit alam ninyo na ito'y pakana ng grupo ng inyong pinsan at hindi naman yan maitatatwa pa. And then you also spoke out on the national and foreign relations policies and programs na kailangang bantayan ng ating Pangulo ng Bansa who happens to be your brother, and yet you can speak out your mind. Yun ang nakikita ng mamamayan. And you spoke out also in the defense of the Vice President, lalo na nang siya ay dinudurog ng propaganda ng CPP, NPA, NDF at ng mga politikong sip-sip sa Kongreso. And yet you stood out and sabi mo, bigyan natin ng dangal ang ating Vice Presidente sapagkat ang kanyang mga pundo na hiningi ay dumaan sa proseso ng budget deliberation sa executive bago isalang sa Kongreso at hindi niya personal na kagustuhan yun. Thank you for those napakagandang enlightening. Kayo magpasalamat sa akin at yan naman ang trabaho natin. Sabay-sabay tayo, kapit-bisik tayo at tulong-tulong na lamang. Mangangailangan rin ako ng tulong ninyo sa iba't ibang bagay. Mahaba pa ang ating paglalaban. At sana sa hulihan, ang mamayang Pilipino naman ang maging matagumpay. Correct. Yes, correct. At muli, Senator, nagpapasalamat po ang team ng Laban Kasamang Bayan ng SMNI. Siyempre, sa suportang ibinigay niyo po sa amin sa oras na nangyayari po ang gipitan dito sa ating itinataguyod na katotohanan. Muli, maraming salamat. Yes, Thank you, Senator. maraming salamat po, Asahan Senator. nyo. Thank you. Mabuhay ang Senador ng Bayan, si Senator Amy Marcos.